Si Yang Ro ay mabuting dalaga o mag-aaral sa paaralan ng babae na may mahigpit na patakaran. Kaya binaliwala niya ang panganib ng gumuguho na pader para makarating sa roll call sa oras. Sa loob, ang punong guro ay nag-iinspeksyon sa bawat silid. Sinusuri ang ilalim ng kama. Lahat sa silid ni Yang Ro ay nangangamba para sa kanya. Ang hindi pagdalo sa roll call ay nangangahulugang pagtitiwalag sa paaralan. Nang makarating si Yang Ro sa bintana, nasa pinto na ang headmistress. Ay, mabilis na sinabi ni Bunok, "May malaking daga." Agad nila siyang pinapasok at tinulungan magbihis. Nakalusot sila sa headmistress. Pagkaalis niya, bumagsak silang lahat sa kama, nangahinga. Bigla, naalala kong nakalimutan ko ang kahon ng bibingka. Bumaba siya sa guard, hiningi ito, tapos nagbigay ng munting regalo. Mataas ang pagtingin ng lahat sa paaralan sa guard. Bago bumalik sa kwarto, nagdala rin siya ng pasalubong kay Bunok. Hiningi ni Bunok na hanapin ang English na Romeo at Juliet ko. Pumayag siya at bumalik sa kwarto para manood ng palabas. 4 na tao, iba't ibang ugali, pero masaya silang magkakasama. Kinabukasan, dinala ni Yang Ro ang libro kay Bunok. Nag-uusap sila nang may tumawag, tinulungan niya si Bunok sumagot. Sa kabilang linya, may humanga sa kanyang gusot na buhok. Kwantay ang pangalan niya. Pero tila walang pakialam si Yang Ro. Ngunit nang marinig niya ang imbitasyon para sa group date, agad nagbago ang ekspresyon ni Yang Ro. Mabilis niyang isinulat ang oras at lugar ng pagkikita. Napansin ni Bunok ang pag-aatubili ni Yang Ro at sumali rin. Nagkunwang umiiyak, ipinaliwanag na bilang di estudyante. Mahirap para sa kanya ang ganitong date. Labis na naguluhan si Yang Ro. Napilitan si Yang Ro na kumbinsihin ang babaeng magulo ang buhok, kahit ayaw niya dahil parang kasinungalingan. Pero dahil tinulungan sila ni Bunok, pumayag na lang siya. Sa wakas, dumating na ang araw ng date. Sa cafe, nakarating ng maaga ang 4 na lalaki. Kabaligtaran ng kinakabahan na si Kwantay, mahinahon ang pangunahing lalaki, nag-aayos ng posporo. Mabilis tumayo si Kwantay para magpakilala. Natumba ang tore ng posporo ng pangunahing lalaki. Pareho silang abot ni Yang Ro para subukang saluhin ito. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, kumabog ang kanyang puso. Dumating si Bunok. Umupo silang lahat at nagsimulang mag-usap. Pagkatapos mag-usap, napagdesisyonan nilang alamin ang kanilang mga kadate sa pamamagitan ng pagpili ng mga babae ng item na kumakatawan sa bawat lalaki. Ipinikit ng mga babae ang kanilang mga mata habang inilalagay ng mga lalaki ang kanilang mga gamit sa mesa. Pagkatapos ilagay ang 4 na item sa mesa, pinili ng mga babae ang mga bagay na gusto nila. Pinili ni Bunok ang papel na eroplano dahil alam niyang kay Suho iyon. Pinili naman ni Gian ang papel ng sertipiko. Nang abutin ng pangunahing babae ang lighter, umiling ang isang lalaki. Inabot niya ang panulat at tumango ito. Mabilis na sinunggab ni Bunok ang papel na eroplano. Nagpalitan ng malungkot na tingin ang pangunahing lalaki at si Yang Ro. Pumunta si Yang Ro sa bookstore at tumugtog ang kanyang paboritong kanta. Natuwa siya dito at nagsimulang kumanta ng malakas. Nakuha nito ang atensyon ng lahat, pati na ng pangunahing lalaki. Sa tingin niya, interesting si Yang Ro. Pagalis niya, nabangga niya ito. Tanong niya, "Hindi ka ba pupunta sa concert kasama si Bunok?" Binanggit ni Suho na abala siya at nagtanong, "Hindi ka ba nakipaghiwalay din sa kaibigan ko?" Nahihiyang pumunta si Yang Ro sa cashier, pero kulang pala siya sa pera. Nagpasya siyang wag na lang bilhin. Tinawag siya ni Suho, iniabot ang tape bilang pagkakakilala, tapos mabilis umalis. Sumunod si Yang Ro, nakakita ng mga pulis malapit sa puno, kaya bigla siyang lumiko sa eskinita. Tumakbo rin siya at isinuksok ang tape sa bulsa nito. Nagmamadaling lumapit ang mga pulis para tingnan kung siya ang hinahanap nila. Nagkunwari silang mag-on na nag-aaway. Nakita ito ng mga pulis at agad umalis para iwasang mapahamak. Nakabawi si Yang Ro. Biniro siya ni Suho na maging artista na lang, kaya nahiya siya at umalis. Napansin ni Suho na may nagmamasid, kaya nanahimik na lang siya. Iniabot lang niya ang tape, nagpasalamat, at umalis. Alam niyang baka di na siya makita, kaya inanyayahan niya ito sa kape kinabukasan. Hindi dumating ang pangunahing lalaki, nabigo si Yang Ro.
Sa susunod na 6 na buwan, siya't 2 kasamahan ay sinundo si Professor Han. Di alam na sinusubaybayan sila ng NSA. Inutusan ni Hana ang isang kotse na banggain ang sasakyan ni Suho. Nawalan ng malay si Professor Han at isang kasamahan habang si Suho at Ju ay nasugatan sa ulo. Tumakas si Ju sa pinto habang binasag ni Suho ang likurang pinto at tumakbo. Agad silang hinabol ng mga pulis. Samantala, may pagsasanay militar sa kalsada, nagdulot ng kaguluhan. Nakapasok si Suho sa isang silid sa pamamagitan ng nabasag na bintana. Sinundan ng mga pulis ang bakas ng dugo at pumasok sa dormitoryo. Unang bumalik si Yang-ro, napansin ang kumikislap na ilaw, nakaramdam ng panganib. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana, nagulat sa nakitang duguan na lalaki sa sahig. Lalo siyang nagulat nang makilala na si Suho ito. Nag-ayos si Yang-ro, mabilis na pinunasan ang dugo. Nabigla si Sulhi at natumba. Nagmadaling bumalik sina Hyeryong at Jungmin, nanigas sa pagtatalo. Nagtalo sina Yang-ro at Jungmin, gusto itago ang akalay estudyanteng nagrarally. Gusto ni na Hyeryong at Seulhi ibigay sa pulis, takot madamay. Matapos ang debate, pinili nilang itago si Suho sa pulis. Sa silid ng dorm head, sobrang tensyonado ang atmosfera. Bumalik para sa search warrant, baka mahuli si Suho tulad ng daga. Habang naghihintay, nakita ng pulis ang dugo papunta sa kwarto ni Yang-ro. Si Hana, may search warrant, dumiretso sa kwarto 207. Sinubukan nilang buksan ang pinto, pero nakalak ito. Pumasok ang pulis, wala silang nakita kundi si Hyeryong. Napansin ng headmistress ang dugo, agad na naintindihan. Hindi niya pinaghinalaan si Hyeryong at pinoprotektahan siya sa pagtatanong ng pulis, natatanto na ang iba ay nasa banyo pa. Itinago si Suho sa ilalim ng upuan ng 3 dalaga. Nang may marinig silang paparating, naghubad sila para magmukhang inosente. Sa labas, pinigilan ng punong guro ang pulis na pumasok, inaalala ang dangal ng mga babaeng naliligo. Naunawaan ni Hana, kaya nag-imbestiga siya mag-isa. Pagpasok, narinig niya ang mahinang pagkanta ng 3 dalaga. Kahit takot, patuloy silang kumanta para makalimot at kumalma. Habang nag-i-inspeksyon si Hana, tumulo ang dugo ni Suho, nagdulot ng takot sa lahat. Dahil dito, nagsuspetsa si Hana. Bakit kayo natatakot? Bakit kayo umiiyak? Tahimik silang lahat habang kumakalat ang dugo palapit kay Hana. Tumayo si Yang-ro, sumigaw. Kung may baril ka, dapat kaming matakot. Napansin ni Hana ang kanyang baril. Ngumiti siya at mabilis na umalis. Sa wakas, nakahinga ng maluwag si Suho. Itinago nila si Suho sa cabinet, tumalikod sina Sulhi at Jungmin habang naglinis ng sahig si Yang-ro. Salamat sa pagbili mo ng tape para sa akin. Kumakanta ng tagumpay ang mga politiko sa loob. Tinawagan si Defense Minister Chonsu, 2 espya ang tumakas, nahuli lang ang driver at si Professor Han. Ipinagbigay alam niya ito kay Namtae, kalihim ng naghaharing partido. Nagkamayan sila para sa Phoenix Plan, punduhan ang Nokor, dalhin si Professor Han ng oposisyon sa Sokor, kunan ng litrato, ibigay sa media. Ang kabiguan ng plano ay nagpanganib sa tsansa ni Namtae sa eleksyon. Galit siyang pumunta sa opisina ni Dr. Kang. Payo nito. Huwag masyadong mag-isip, pumunta na lang sa Beijing para sa pulong. Sa madilim na silid, ininterogahan ng pulis ang kasamahan ni Suho. Kahit anong gawin nila, walang impormasyon. Nang abuso pa nung di nakatingin ng pulis. Kinabukasan, gumaling na siya, pero nagbabantay pa rin ang pulis sa labas ng dormitoryo. Ganito pa rin ang sitwasyon. Tiyak na matutuklasan siya. Pinag-usapan ng lahat ang pagpapatago kay Soho sa ika-part na palapag. Ito'y kwartong matagal ng bakante dahil sa kwento ng multo. Nagmadali si Yaomaro sa guwardya, hiniling buksan ang pinto. Nag-alinlangan man, binuksan ng guwardya ang pinto ng kwarto. Nang gabing iyon, isinagawa nila ang plano. Tahimik na umakyat ang 4 na tao sa itaas. Pagpasok sa kwarto, nakaramdam silang lahat ng panlalamig. Kahit takot, kalmado pa ring pinatiwasay ni Yaomaro ang lahat. Nag-impake si Youngman habang binindahan ni Yaomaro si Soho. Nahihiya siya ng husto sa harap ni Suho. Kinabukasan, maaga nagising si Yaomaro, nag-impake ng kahon. Agad nakapag-ipon ang 2 babae ng pagkain para kay Soho. Masayang bumalik si Yaomaro at nagsipilyo sa pampublikong banyo. Pagkatapos, dinala niya ang pagkain sa itaas para kay Suho.
Naupo sila at nagtapat sa isa't isa. Naaresto ang kapatid niya dahil sa protesta at ipinadala sa militar. Pinaalalahanan si Yaomaro na mag-ingat dahil naging kahina-hinala ang prinsipal. Nag-aalala si Yaomaro pero nagdadala pa rin siya ng pagkain kay Suho. Tinanong ni Yaomaro tungkol sa kwintas. Hindi siya komportable na regalo pala ito ng ibang tao sa kanya. Mabilis siyang umalis. Kinabukasan ayaw niyang bumangon pero kailangan pa ring magdala ng pagkain. Hindi na siya nagtagal para makipag-usap. Umalis siya agad. Natumba si Suho, nagdulot ng takot sa mga tao sa ibaba. Sabado na at pinapayagan ang mga pagbisita sa dormitoryo. Dumating ang kapatid ni Yaomaro para bisitahin siya. Tinawagan siya nito mula sa ibaba. Masayang tumakbo siya pababa na parang bata. Nang gabi, habang binabandahan si Suho, tinanong niya tungkol sa bisita. Sinabi niya na regalo ni Yaomaro ang kwintas, kaya mahalaga ito sa kanya. Nang marinig ito, ngumiti si Yaomaro. Napagtantong walang saysay ang kanyang galit mula umaga. Tumayo siya para umalis, ngunit aksidenteng nabuhos ang isang basong tubig. Kumuha siya ng tuwalya para patuyuin at hugasan ito. Subalit dahil sa matagal na pagpapabaya, tumulo ang tubig sa ibabang palapag. Isang estudyante ang siguradong may tao sa itaas at agad na nagulat sa prinsipal. Tinawagan ng prinsipal ang gwardiya para mag-imbestiga. Samantala, nag-iisip pa rin ang magkasintahan kung paano ligtas na makakalabas si Suho nang hindi napapansin. Sa kanilang daan, gumawa ng malakas na ingay ang gwardiya para ipahiwatig ang kanilang pagtakas. Nagkunwari siyang naghahanap ng susi para maantala sila. Sinira ang ilaw para itago ang kanilang mga kilos. Matapos ang inspeksyon, kahit may nauna, walang nakitang tao sa labas ang punong guro. Nakatayo sila ngayon sa isang makitid na bangketa. Mahigpit silang kumapit sa isa't isa. Biglang nadulas si Yamato at nahulog. Sinubukang hawakan ni Suho ang kamay niya. Nang may marinig sa labas, binuksan ng punong guro ang bintana, wala siyang nakitang kakaiba. Pagkatapos ay umalis ang punong guro. Hiningi niya sa gwardya ang susi ng kwarto. Dinala ni Suho ang babaeng bida sa silid. Hinawakan niya ang kamay nito para pakalmahin ito nang makabawi. Napansin niyang malakas ang pagdugo ng sugat nito. Pinindahan niya agad, pinaalalahanan na huwag gumalaw para hindi lumala. Nang bumalik siya, napansin niyang nakalak ang pinto. Gabi na, nag-aalalang hinanap ng roommate ang guwardya. Mabuti na lang may ekstrang susi para sa ibang kwarto. Nagmadali silang buksan ang pinto. Nagpasya si Suho na umalis agad ng gabing iyon. Inakay sila ng guwardya palabas, pero naghihintay ang pulis sa labas, kaya't kinailangang ibalik si Suho sa silid. Malapit na ang araw ng bukas na pinto. Ito'y espesyal na kaganapan minsan lang sa isang taon. Ang paaralan ay may masayang gawain at bukas sa mga bisita para makisalamuha. Sabik ang mga dalaga na makilala ang kanilang posibleng kapareha sa araw na yon. Alam ni Yamato na ito'y bihirang pagkakataon para matulungan si Suho na umalis. Maingat nilang pinaplano ang kanilang pagtakas. Samantala, sinasaliksik ng pulis ang dorm ni Suho para sa impormasyon. Nagulat si Kwantay nang malaman na ahente pala ng North Korea si Suho. Nangako siyang agad ipapaalam sa pulis ang anumang balita tungkol kay Suho. Kahit walang lead kay Suho, nananatiling mapagbantay ang mga pulis. Kasalukuyang nagsasanay si Suho, naghahanda para sa nalalapit na labanan. Alam niyang, pag umalis siya, wala nang mapayapang araw na tulad nito. Habang kausap ni Yamato si Bunok sa telepono, nagmamadali ang tatlong kasama nila. May seryosong bagay yata ang nangyari. Pagdating nila, nakita rin nila ang punong guro doon. Tinawag ng punong guro ang tatlo sa opisina at nalaman na nawala ang singsing at sapatos ni Heryong at Seule. Pinaghinalaan nila si Bunok dahil nakita nilang suot nito ang nawawalang sapatos ng ibang estudyante. Tinawag ng punong guro si Bunok sa opisina. Alam niyang kinuha nito ang lahat ng nawawalang gamit, kaya pinabawi niya ang lahat sa dating lugar. Palalampasin niya ito ngayon, pero isang beses lang. 3 araw na lang ang natitira. May patakaran sa paaralan na dapat magsuot ng suit ang mga lalaking estudyante sa araw na ito. Umuwi si Yamato para kunin ang suit ng kapatid niya para kay Suho. Pagpasok sa bahay, nakasalubong niya ang kanyang madrasta. Nang walang imik, dumiretso siya paakyat. Nagsabi ng masakit na salita ang madrasta tungkol sa kanyang ina, kaya nagalit siya at sinira ang litrato. Pagkatapos, sinampal siya ng masakit ng kanyang madrasta. Galit na bumalik si Yamato sa paaralan. Sa wakas, dumating na ang pinakahihintay na araw ng open house. Ngayon, nakasuot si Danzo ng magandang pink na damit tulad ng isang marangal na babae. Lumabas si Suho na nakabarong. Sinamahan siya pababa para silang tunay na magkasintahan. Sa gitna ng maraming tao, itinulak siya ng kaibigan sa gitna ng sayawan.
Malakas na nagbunyi ang mga tao. Lumapit ang bidang lalaki, inanyayahan siyang sumayaw sa harap ng lahat. Magkasama silang sumayaw ng malumanay at may ritmo. Naalala niya rin ang kanilang magagandang alaala. Napansin niyang katang-isip lang pala iyon. Mabilis siyang hinila ni Suho palabas. Naghihintay na si Youngmin sa labas. May inihanda silang bisikleta. Sumakay na si Suho sa bisikleta at aalis na. Iminungkahi ni Youngmin na isama si Yamato para di mapaghinalaang. Umupo siya sa bisikleta, niyakap si Suho. Masaya si Suho, ngunit nagpigil ng damdamin habang umaalis kasama si Yamato. Magkasama silang nagbisikleta sa mga kalye. Nakaupo si Yamato sa likod, nagpaalala ng silid 207 at numero ng paaralan. Tahimik lang si Suho. Kitang-kita ang lungkot sa mukha niya. Nakarating sila sa gate ng paaralan. Masayang nagpaalam si Suho kay Young Ro. Iniunat niya ang kamay pero iniwan niya ito. Ibinigay ni Suho ang kwintas na lagi niyang dala. Nakita ni Kwantay si Suho, tumawag agad sa pulis. Bumaba si Seol Hui, binalaan si Suho na tumakas. Pagdating ng pulis, wala silang nakita. Galit si Kwantay, dinala sa istasyon para tanungin. Hinanap ni Suho si Ju at mga kasamahan niya. Kinansela raw ang plano, may bagong grupo na kasama. Nakita ni Bunok, sina Suho at Young Ro nag-uusap. Sa galit, tinawag niya ito para pagalitan. Pinunit niya ang imbitasyon sa kabwisitan. Pero may nangyari. Napag-isip, kailangan pala ng imbitasyon sa event. Sinuri niya ang listahan ng bisita at natuklasang si Suhoy hindi talaga inimbitahan. Paano kaya siya nakapasok sa paaralan? Nakarinig siya at negosyoso sa usapan namin sa gwardya, tapos tinawagan ng pulis para isumbong si Young Ro sa pagkuha ng 50 milyong won na gantimpala. Hinamin ni Bunok sa prinsipal ang kanyang natuklasan. Dinala siya ng prinsipal sa silid seguridad, may dalang maleta. Sa loob nito ay mga damit ni Suho at isang telang may dugo. Galit na tinanggal ng prinsipal ang gwardya sa trabaho. Binalaan niya si Bunok na huwag magsumbong sa pulis. Hindi niya makukuha ang gantimpala at sisiraing ang pangalan ng paaralan. Pinapunta ng prinsipal si Bunok sa kwarto 207 para sa pulong. Sa harap ng matibay na ebidensya, inamin nilang tinulungan si Suho at sinabing estudyanteng nagrarally lang siya, hindi espiya. Pinalalayas ng galit na prinsipal ang lahat. Lumuhod si Young Ro, nagmamakaawa para sa lahat. Naantig sa taos pusong pakiusap, nagpasya ang punong guro na paalisin si Dongdu at putulin ang komunikasyon ng iba. Nakatanggap ng tawag si Suho. Nang malaman na buhay si Suho, labis na natuwa ang kanyang ama. Hiniling niya na bumalik sa Pyongyang para sa bagong misyon. Ang amang ministro ni Suho ay naghapunan, tinatalakay ang Phoenix Plan para kay Namtae. Dahil sa mataas na halaga, iminungkahi ni Namtae na gamitin ni Chansu ang pondo ng estado. Kapag nagtagumpay, nangako siyang hindi ipagkakanulo si Chansu. Matapos mapaalis, nagdasal si Young Ro sa simbahan para sa kaligtasan ni Suho. Nais din niyang makita siyang muli kung maaari. Iniisip din siya ni Suho. Nananatili sa isip niya ang mga imahe ni Young Ro. Siguro kasing lalim ng damdamin niya, mas mahusay lang siyang magtago nito. Kinabukasan, nagpanggap siyang pastor para lapitan si Professor Han. Pinagbantaan ni Suho ang anak ng profesor para makipagtulungan. Sumakay si Professor Han sa taxi, hindi alam na si Ju ang driver, na agad siyang dinala palayo. Mabilis na sumunod si Hana, ngunit sa kanto, hinarang siya ng kasabwat ni Ju. Dinala ni Ju si Professor Han sa kanilang base para makilala si Nam, at kinumbinsi siyang makipagtulungan. Binalak nilang ibalik siya at ang anak sa North Korea para sa kaligtasan, at pumayag siya. Naghiwalay sila. Pumunta si Suho sa taguan sa bundok para sa pera at armas, habang kinuha ng iba si Professor Han. Magkikita sila sa bangka ng 10:00 ng gabi. Naharang ng pulis ang lihim na signal ni Suho, at binalak sa lakayin ng dormitoryo. Ngayon ang araw na dapat umalis si Young Ro sa dormitoryo. Nag-aalala si Hana na hindi siya makita ni Suho, kaya nagsulat ng damdamin, umaasang mababasa niya. Nasa bundok si Ju para kunin ang pera para sa kanilang pag-uwi. Pagkakuha ng pera, bumalik siya dala ito. Sa pagdaan sa bakod ng dorm, nakita niya ang eroplano ni Young Ro na puno ng pag-amin at sumbat.
Sabi niya, sobra niyang namimiss si Soho. Bakit hindi pa siya tumatawag? Nang mabasa ang mga salitang ito, nasaktan si Suho. Bigla, inakala ng adik na nang stalker siya ng estudyante at hinarap siya. Sabay dumating ang pulis at tumakas si Soho. Akala ng adik hinahabol siya ng pulis, kaya sumama kay Soho. Nagtago sila sa tolda sa bundok. Pinaligiran ng pulis ang tolda, pero walang laman ng buksan. Akala ng adik ay mga kolektor, nanginig sa takot. Nang malaman na si Suho pala ang target, naghanda siyang umatake. May lalaking lumabas sa kuweba, nagulat sila sa itsura nito. Habang sinasalakay ng pulis ang dorm, nagkagulo. Bumaba si Kang Mo sa basement, biglang inambush siya ng bida mula sa likod. Nagkaroon sila ng matinding away. Pagkatapos talunin si Kang Mo, tumakbo si Suho pataas, pero napaligiran na ang pinto. Kasabay nito, bumaba si Yang Ro mula sa itaas. Tumalikod si Suho, umiiwas sa gulat niyang tingin. Sa mapanganib na sitwasyon, binihag niya si Yang Ro. Ang luhang iyon ay hindi lamang dahil sa takot. Mga luha rin iyon ng kabiguan at pagkadismaya. Hindi siya makapaniwala sa taong pinagkatiwalaan. Gabit araw, nararamdaman ang baril sa kanyang ulo. Dumating ang grupo ni Soho, nagkaroon ng barilan. Nagpanik ang mga tao at tumakbo paakyat. Nakita si Yang Ro na nanginginig, kailangan umaksyon. Pagkaraan ng 30 minutong putukan, dumating ang NSA. Sa dibentahe, gumawa si Soho ng matapang na desisyon. Pinuntirya ni Soho ang ilaw, nagdulot ng kaguluhan. Kumuha ng granada, hinila si Dongso, nagbanta. Kung hindi ibababa ang baril, mamamatay silang lahat. Nang makita ang malamig niyang tingin, alam ni Kang Mo na seryoso ito. Kaya inutusan niya ang lahat na umalis, naiwan siya bilang hostage para protektahan sila. Nang umalis ang pulis, tinipon nila lahat sa bulwagan para kontrolin. 3 babae ang pinabantay sa bintana para pigilan ang pulis na umatake mula sa labas. Nabigatan si Yang Ro sa guilt, nakaramdam siya ng matinding pagkalito. Kung hindi niya tinulungan noon, ganito pa rin kaya ang mangyayari. Tinulungan niya ang kaaway, ipinagkanulo ang bansa. Pagkapunas ng dugo sa mukha, pinakawalan ni Soho ang 2 matandang gwardiya. Hindi pa rin siya makapaniwala na North Korean spy pala ang taong iniligtas niya. Samantala, sa dormitoryo, dumudugo pa rin si Kang Mo. Tumayo si Yang Ro para bindahan ito. Nakita ito ni Ju, galit na itinaas ang baril para hampasin siya. Pumagitna si Suho, dinala si Yang Ro sa itaas para kumuha ng gamit pang first aid. Hindi siya nagsalita, at sa pagitan nila, parang mga estranghero sila. Dahil dito, labis siyang naging hindi komportable. Gusto niya talagang ipaliwanag ito sa kanya. Sa hagdanan, hinila niya ito pabalik mula sa mga mina, kaya nagsalita rin siya. Tinanong niya kung espiya ba talaga siya. Kaya pala nag-iingat siya sa isang espiya? Pinaalalahanan niya ito na huwag masyadong mausisa, baka mapahamak. Bumaba si Yang Ro para gamutin ang mga sugat ni Kang Mo. Pinagsisihan niyang tinulungan si Suho at nagdusa tuloy si Kang Mo. Inaliw siya ni Kang Mo. Sininyasan ni Kang Mo si Dongso na dalhin ang medical kit. Sa labas, nagpaplano si Han at ang team na umatake. Binalaan sila ni Chief Andy na huwag kumilos mag-isa dahil nandoon si Yang Ro. Nang malaman ni Min, Chansu na bihag ang anak, tumawag siya sa North Korea. Nagalit ang ministro ng North Korea nang malaman na inatake si Soho. Banta niya, ikakansela ang Operation Phoenix kung di maibabalik si Soho. Napilitang pumunta si Ministro Chansu sa eksena para palayain si Soho at kanyang mga kasamahan. Agad na nagtungo roon si Namtae nang mabalitaan. Naglagay ang pulis ng telepono sa labas para sa komunikasyon ng 2 panig. Hiniling ni Soho kay Kwan Tae na kunin ito. Nang makita si Soho sa pintuan, nawalan ng komposura si Hana at itinutok ang baril sa kanya. Isang kasamahan ang umiwas sa bala gamit ang pamalo. Nakita ni Ju ang galit ng iba, kaya nagpaputok siya mula sa sahig. Kailangan magmadali ni Soho para kunin si Kwan Tae at telepono sa loob. Dumating si Ministro Chansu. Nang marinig ito, labis siyang nagalit. Pinaalis niya si Hana, tapos tinawagan si Suho na protektahan ang mga bihag. Sa loob ng 30 minuto, dumaan sa lihim na daanan, lihim niya itong iuuwi. Para mas kapanipaniwala, nagpadala rin siya ng senyas. Pumunta si Soho sa kwarto ni Joe para kunin at buksan ang radyo. Nagpatugtog ng kanta ang istasyon. Habang nasa militar, sinabi ng superior na kapag tumugtog ang kantang ito sa Pyongyang, nagbago ang utos at dapat sundin agad. Pinaalalahanan niya ang koponan na maghanda para sa plano. Bago umalis, tinitigan niya si Yeon Ro sandali. Natutulog siya sa oras na iyon. Sinusubukang kabisaduhin ang mukha nito,
baka hindi na siya makita muli. Samantala, malapit sa Udo Island, bumangga ang barkong Koreano sa barko ng Hilagang Korea. Sa init ng sitwasyon, pinalubog ng mga marino ng Timog Korea ang barko ng Hilaga. Hindi alam paano ipaliwanag, nagpasyang manlinlang si Secretary Nam. Nang lumabas ang bida at koponan sa lihim na daanan, nag-ambush ang pulis. Nang maramdaman ang panganib, sininyasan ni Soho ang koponan na umatras. Pagbukas ng ilaw, agad nilang binaril sa binti ang isa sa koponan. Mabilis na sinira ni Soho ang ilaw at naghagis ng smoke bomb para bulagin sila. Nag-aalala sa kaligtasan ng anak, kinuha ni Ministro Chansu ang radyo. Inutusan niya ang pulis na umatras nang sumiklab ang gulo sa kommo. Nakita si Ju na umaatras, itinaas ang baril, hiniling na bumalik ang mga bihag. Sumugod si Ju, may pumutok, nabasag ang bintana, nasugatan kamay ni Yeon-ro. Matapos ang mainit na away, nanalo si Komu, pero binaril ni Suho. Galit na tumayo si Ju para bugbugin siya. Inilabas pa ang baril para patayin si Komu, pero pinigilan ni Suho. Pinayuhan niya si Ju na manatiling mahinahon sa sitwasyon. Nakita sugat ni Yeon-ro, nalungkot, pinasamahan sila ng medical kit. Naupo, pinanood ang pag-aalaga sa sugat ng kasamahan. Pabalik, hinila siya ng bida, umupo para bindahan siya. Kahit tumanggi, nagpatuloy si Soho sa paghawak ng kamay niya. Sa pagkakataong ito, hindi na siya lumaban. Sabi niya, kung may sala siya, dapat palayain niya lahat. Mananatili raw siya. Pero bukas daw, hahanap siya ng paraan para palayain siya bilang kabayaran. Para wala ng utang na loob. Nang marinig yon, nanlumo ang puso niya. Yun pala, sa kanya, ang pagsasama nila ay bayad lang sa utang na loob, samantalang akala niya may tunay na damdamin ito sa kanya. Kinabukasan, humingi si Soho ng doktor sa South Korea para gamutin sila sa loob ng 20 minuto. Nakipag-usap din si Minister Chansu para palayain ang ilang bihag. Walang angkop, kaya dinala ni Chief Secretary Nam Tae ang kanyang kasintahan, si Dr. Kang, para matugunan ang kahilingan. Mahiyain siya kaya tumanggi muna, pero pumayag din nang marinig ang matamis na salita. Inatasan din si Hana na magpanggap na nurse para samahan si Dr. Kang at tulungan ang lahat. Ayon sa usapan, magpapalaya muna si Suho ng ilang tao. Kumuha siya ng listahan sa principal at inuna ang may karamdaman. Sa 9 na pinalaya, 3 ang galing sa room 217. Nag-udyok ito ng debate sa mga estudyante. Pero nang tawagin siya, tumanggi si Yeon-ro na tumayo. Tumayo siya, pinuna si Yeon-ro sa lahat ng gulo. Bakit siya pinalaya habang ang iba hindi? Humingi siya ng muling pagpili, di alam na siya pala ang huling pinili. Nasira niya ang sarili niyang pagkakataon. Sa sandaling iyon, dinala din ng mga pulis sina Dr. Kang at Hana. Matapos tiyakin na walang armas, tinawag ni Suho si Dr. Kang para gamutin ang kanilang kasamahan. Nang makita si Dr. Kang, kitang-kita ang gulat sa mukha ng bida. Magkakilala na kaya sila noon? Nang maayos na lahat, pinili ni Suho ang palalayain, kasama pa rin si Young-ro. May babaeng estudyante na nahirapang huminga, kaya ibibigay niya ang pwesto. Nakita ito, lahat ay nag-aabang na palayain. Inihayag ni Young-ro sa bida na anak siya ng ministro ng depensa. Hiniling niya na palayain ang iba at siya na lang ang iwan. Nang marinig ito, natahimik ang bida sa gulat. Sinabi niyang wala nang ibang pagkakataon na palayain. Dahil tumanggi si Young-ro umalis, siyam lang ang palalayain. Galit, hiningi ni Young-ro na magpalaya pa ng isa. Itinutok ni Suho ang baril. Sino ka sa palagay mo? Para sa akin, isa ka lamang kalasag na hugis tao. Naging desperado ang tingin ni Young-ro. Bawat salita ay parang kutsilyong tumatagos sa puso ng babae. Sinuri niya ito, nagtataka kung bakit pareho ang mukha, ngunit lubhang kakaiba. Inutusan niya si Young-ro na magbantay sa bintana. Dahil sa hinala, nakipagkita si Suho sa punong guro at nalaman ang totoo. Tunay nga, anak siya ng ministro ng depensa na si Chansu. Anak ng ministro ng Hilaga at anak ng ministro ng Timog, magkaugnay ang kanilang landas. Isang pagkikita lang, hindi sila magkakaroon ng magandang wakas. Samantala, nakipagkita si Soho kay Dr. Kang para alamin ang kalagayan ng kanilang kasamahan. Sininyasan niya itong manahimik dahil may mga bug sa mga pader. Ipinakita niya ang mga salitang nakasulat sa kanyang braso. Nalaman na may bug ang dormitoryo at malapit nang sumalakay ang puwersa ng Timog. Nang malaman na niloloko sila, kinausap ni Soho si Kang Mu. Sinadya niyang marinig ng mga tagalabas na may pasabog siya sa buong gusali. Kung magulo sila, pipindutin niya at mamamatay kasama ang 70 hostage. Nang marinig to, agad nagpatupad ang ministro at kalihim ng ibang plano. Kinabukasan, tapat sa pangako, pinayagan ni Soho si Han na palayain ang Chungsung tao. 1 linggo na lang bago ang eleksyon para sa Pangulo. Kailangan agad palayain ang mga hostage para makuha ang tiwala ng mga Koreano. Alam na may 300 billion won ang ahente. Tinawag ni Minister Chansu si Minister Lim, ama ni Suho,
tungkol sa pagpatay sa 3 North Korean agents sa dorm at ibabalik ang pera. Bagamat leader, si Ministro Lim ay mapagmahal na ama rin. Tumutol siya at iginiit na ibalik ang tatlo ng walang pinsala. Pumasok ang kalihim, sinabi kay Min Lim na may gustong makipagkita sa kanya. Muling tinawagan ng ministro ng North Korea si Chansu, inutusang patayin ang tatlo at ibalik ang pera. Matapos marinig ang tawag, iniulat ng kalihim kay Ministro Lim na nagkukunwaring mabuting ama lang siya. Natagpuan ni Ju ang nakatagong baril sa bag ni Dr. Kang. Nagalit siya. Pisikal na sinalakay si Dr. Kang, dinala sa bintana para patayin at babalaan ang mga tao sa labas na huwag manlinlang muli. Ngunit pinigilan siya ni Suho. Habang nagpupumilit, aksidenteng nasipa ang baril patungo sa binti ni Yang Ro. Yumuko siya, kinuha ang baril at itinuro sa kanila. Nanginginig, sinabihan na pakawalan si Dr. Kang. Pinayuhan siya ni Soho na ibaba ang baril dahil baka masaktan siya. Hiniling ni Kang Mu kay Ju na iligtas si Dr. Kang dahil malubhang nasugatan ang kanyang kasamahan. Kung papatayin ang doktor, wala nang maglakas loob na pumunta dito. Nang ibaba ni Ju ang baril, sinira ng mga sniper ang salaming pinto. Agad sumugod si Ju, bumaril pabalik habang niyakap siya ni Suho, iniingatan mula sa mga bala. Sa huli, nakaluhod siya, nahulog ang laruang eroplano at itinaas niya ito. Di niya inasahan na nabasa niya ang mga salita at laging dala ang laruan. Umaasa siyang may sasabihin, pero muli siyang nabigo. Kinuha niya ang laruang eroplano mula kay Yeonro at dinala siya sa bintana. Tumakbo si Hana para tawagan ang espesyal na puwersa, pero walang kumilos dahil walang utos mula sa itaas. Galit sa panlilinlang, tinawagan ni Soho si Ministro Chonsu, banta na may papatayin sa loob ng 10 minuto. Pagkatapos, lumabas siya tinanggal lahat ng pandinig sa dorm, naiwan ang mga leader sa labas na naguguluhan. Habang bumababa si Ju para sunduin si Dr. Kang, inihayag na nito ang tunay niyang pagkakakilanlan. Si Dr. Kang pala'y matataas na ahente ng KUDA North Korea, ipinadala para ibalik sila ng ligtas. Sinabi niya kay Suho na tingnan ang bagong mga tagubilin. Nang na-decrypt, may kasunduan na sa South Korea. Bawal pumatay ng hostage at umuwi sa loob ng 10 araw. Sa hating gabi, habang tulog ang lahat, bumaba si Suho at dinala si Yeonro sa kanyang silid para kumain. Ilang araw na siyang hindi kumakain at mukhang mahina at may sakit. Tinanong niya si Suho tungkol sa eroplanong papel, bakit ito nasa kanya? Dahil ba nakita niya ito kaya bumalik siya sa dormitoryo? Sa TV, nabalita na pumanaw na ang kanyang nakatatandang kapatid. Nang malaman na pumanaw ang mahal niya, agad tumakbo si Yeonro. Gusto niyang lumabas para malaman ang katotohanan. Hinabol siya ni Soho, hinila pabalik. Nasasaktan siya, sinuntok si Soho, tinanong bakit nila ginawa to. Ano ba ang maling nagawa niya? Sa mga salita at kilos ni Yeonro, hindi na lumaban ang binata. Pinalma niya ito hanggang sa mahimatay si Yeonro sa pagod. Matapos patulugin si Yeonro, si Dr. Kang ay tumawag kay Soho sa labas. Pinaalalahanan siyang huwag hayaang makaapekto ang damdamin sa layunin at magtiwala sa bansa. Nagising si Yeonro mula sa isang bangungot. Nakitang tensyonado at hirap huminga si Yeonro. Lumapit si Kang para tulungan siya. Ngunit nang hubarin niya ang butones, nakita ni Dr. Kang ang kwintas. Naalala niya na sinabi ni Suho na mas mahalaga ito kaysa buhay. Habang nag-iisip, kinuha ni Yeonro ang kwintas at tumakbo. Humingi siya ng pahintulot kay Suho na lumabas para sa memoryal ng kapatid. Ibinalik siya sa pagtitipon at kumuha ng tuwalya mula sa kapatid ni Yeonro. Pagkakita sa alaala ng kapatid, napaiyak si Yeonro. Kinabukasan, tila wala sa sarili, hindi kumakain o umiinom. Si Dr. Kang, pinayuhan si Suho na palayain ang 30 tao para madaling kontrolin. Tinanong niya kung may gustong palayain si Suho. Sinabi niyang panatilihin ang anak ng ministro at palayain ang iba. 30 hostage ang pinalaya, ngunit nanatili si Yeonro at mga kasama. Siguro gusto niyang panatilihin ang tatlo para alagaan siya sa mahirap na panahong ito. Habang nasa kusina, aksidenteng nakita ni Bunok ang pera sa taguan ng sandata ng bida. Bigla, tumakbo ang anak na adik ng guwardya, ninakaw ang pera, pero walang bala sa baril. Nang makita ang pagkakamali at balak niyang barilin ang adik, hinamon siya ni Kang Mu na barilin siya. Dahil ipinag-utos na huwag patayin ang mga bihag, hinanap sila ni Soho sa silid dalanginan. Dito, ipinakita ng gwardiya kay Kang Mu ang lihim na daan patungo sa tolda. Sinunod niya ang turo ng gwardiya, tumakbo palabas para tawagan ang Special Forces, at sinagip ang mga bihag. Pero nang may utos mula kay Namtae, nagpaputok sila para pilitin siyang bumalik. Bumalik si Kang Mu sa silong,
at nakita ang silid paniktik ng prinsipal para kontrolin ang mga estudyante. Narinig niya ang naunang usapan ni na Dr. Kang at Soho. Nalaman niya na ang mga leader ng dalawang bansa ay kasabwat sa Phoenix Plan para sa kandidatura ni Namtae. Nang malaman ang sitwasyon ni Kang Mu, tinawagan ni Suho si Namtae para itanong bakit kailangang magpaputok. Pinaalalahanan siya ni Namtae na bantayan si Kang Mu. Pagkatapos ng halalan, iuuwi nila siya at ang kanyang mga kasamahan sa kanilang bansa. Naintindihan ni Kang Mu na hindi talaga nila balak iligtas ang mga bihag. Ginamit lang nila tong insidente para tumakbo bilang pangulo at patayin lahat. Sinabi ito ni Kang Mu kay Suho, umaasang makatulong siya, pero loyal pa rin siya sa bansa niya. Pinili niyang magtiwala at magsakripisyo para sa karangalan ng bansa. 3 araw mula nang mamatay ang kapatid, gusto talaga ni Yang Ro lumabas para makita siya. Humingi siya tulong kay Kang Mu, pero pinayuhan siyang huwag maging agresibo. May bomba raw si Suho. Nang dinala ni Ju si Dongdu sa CR, sinabihan siya ni Suho na bantayan ang mga bihag at ibigay si Yang Ro. Nag-iisa sa kwarto, tinanong niya tungkol sa paper airplane. Sabi ni Suho, nakita niya yun sa likod ng dorm. Ayaw niya raw manakit ng kahit sino. Pagkalipas ng ilang araw, palayain daw lahat at matatapos na ang lahat. Gusto talaga ni Suho pakawalan siya ngayon, pero di niya magawa. Nang aalis na siya, tumayo si Yang Ro at niyakap siya mula sa likod. Humarap din si Suho para yakapin siya ng mahigpit, sinamantala ang sandali. Kinuha niya ang bomba at tinanong bakit naglagay siya ng bomba sa dorm kahit ayaw manakit. Ipinaliwanag niya na ginawa ito para sa pagtatanggol sa sarili. Daan-daang pulis ang nasa labas. Bilang pinuno, kailangan niyang gawin iyon para protektahan ang kanyang grupo. Ngunit sa sandaling ito, wala na siyang naririnig. Kinuha ni Yang Ro ang bomba at tumakbo palabas. Mabilis na sumunod si Suho. Nang makuha ito, hiniling niya na magtiwala sa kanya ngayong pagkakataon. Nahihirapan siyang makita ang pagdurusa at pagguho nito. Pero wala siyang magawa kundi magmasid. Habang pinagmamasdan ni Dr. Kang, nakakalito ang kanyang ekspresyon. Nang malaman na nakinig ang punong guro, tinanong ni Kang Mu kung espiya siya ng North Korea. Nang marinig ang tanong ni Kang Mu, binuhusan niya ito ng tubig sa mukha. Maya-maya, dinala ng binata si Kang Mu sa kwarto. Sinuntok niya ito. Ipinaliwanag ni Kang Mu na ginawa niya yon para pigilan si Yang Ro. Muling pinayuhan ni Kang Mu na makipagtulungan dahil inabandona na sila ng North Korea. Dati nagtiwala siya sa bansa, ngunit ngayon may alinlangan na sa kanyang puso. Ayaw niyang paniwalaan na isasakripisyo ng ama ang anak para sa kapangyarihan. Sinabi niya, bukas, sabihin kay Hana na maghanap ng ebidensya na totoo ang sinabi niya. Kinabukasan, nagdala si Hana ng mga supply at gamit na hiningi ni Suho. Nagulat si Hana nang malaman na nagsanipuwersa sina Kang Mu at Suho. Sinabi niya ang kanyang mga hinala at pinayuhan siyang humanap ng ebidensya na nagpapatunay na binalak ng pamunuan ng South Korea na patayin ang lahat ng hostage at dalhin ito sa susunod na supply transport. Pagkatapos ng lahat, naglabas si Hana ng 30 pang hostage. Natuklasan ni Bunok ang nakatagong walkie-talkie sa basurahan. Pagkalabas, lihim na nagtanim si Hana ng bug sa mesa ni Namtae. Narinig niya ang usapan ni Namtae at Ministro Chonsu. Sinabi ni Namtae na papatayin niya lahat ng hostage para sa maayos na halalan. Pero tutol si Ministro Chonsu, nagbabala na hindi ito palalampasin ng media. Ngunit hindi nagtagal ang maayos na takbo ng mga pangyayari. Natuklasan ng tauhan ni Namtae ang aparatong pang-espiya. Inakala niyang ang delivery guy ang naglagay, kaya agad niya itong hinanap. Sa totoo lang, ang delivery guy na ito ay reporter na kakampi ni Hana. Nalaman niya na ang lahat ng pinalayang hostage ay dinala sa ospital. Naghihintay na itapon. Kinausap ng tagahatid si Hana para ipaalam ang mga ebidensyang nakolekta niya. Bigla, hiniling ng bida kay Kang Mu na tawagan si Hana kung may natuklasan siya. Habang sasabihin nila kay Kang Mu, dumating ang mga tauhan ni Namtae. Itinago ni Hana ang recording sa ilalim ng upuan bago sila kinuha. Sa loob ng dormitoryo, nagplano silang lahat na tumakas ng sabay-sabay. Nang di mapansin ng mga espiya, binigay ng principal kay Dongdo ang susi ng lihim na silid. Kinaumagahan, labis na naging hindi komportable ang mga mag-aaral dahil sa sunod-sunod na araw ng kakulangan sa personal na kalinisan. Umaasang payagan ni Suho ang paghuhugas ng mukha, naghagis si Yang Ro ng electronic watch timer sa basement. Nang makarinig ng kakaibang tunog, maingat na bumaba si Ju sa basement para mag-imbestiga. Tumakbo si Yang Ro sa silid ng punong guro, binuksan ang lihim na silid, at nagtago doon. Nang makitang electronic watch lang pala ito,
Nalaman ni Ju na siya'y naloko. Agad niyang inalalayan ang mga estudyante pabalik sa lobby at sinabi kay Suho na nakatakas si Young Ro. Kaagad, sila ni Ju ay naghiwa-hiwalay para maghanap. Dinala ng punong guro ang mga estudyante sa prayer room at tumakas sa lihim na daanan. Natagpuan ni Kang Mu si Dr. Kang. Sinabi niyang nasa ika-4 na palapag si Young Ro. Naghihintay para sabay silang umalis. Inalalayan niya ito paakyat. Pagkapasok niya sa silid, ikinandado niya ang pinto mula sa labas. Napagtanto niyang nalantad na ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Nang umalis si Kang Mu, si Dr. Kang ay sinira ang bintana para lumabas. Pumasok si Suho sa silid ng prinsipal. Narinig may pumasok, kinabahan si Young Ro at nabitawan ng recorder. Ang ingay ay nag-alerto sa bida na nasa silid siya. Takot siyang tinakpan ang bibig para di mag-ingay. Pinayuhan ni Suho na magtiwala sa kanya. Tiyak na ilalabas niya ito ng ligtas. Narinig ang pamilyar na katok. Lumambot ang puso ni Dongdo. Ito'y espesyal na senyas para sa kanila. Naalala niya ang magagandang araw na sila lang dalawa. Walang baril, walang diskriminasyon. Pumasok si Kang Mu. Nagmadali silang pumasok ng pabigla. Bilang North Korean agent, mabilis niya itong nalupig. Nang makitang aatake si Young Ro, nawala ng pokus si Suho. Nakitang pagkakataon, binaligtad ni Kang Mu ang sitwasyon. Pinilit siya sa prayer room, tinulungang mapawi ang bomba. Ngunit nang malapit nang makalabas lahat, si Dr. Kang ay lumitaw may hawak na detonator. Hiniling bumalik ang hostage. Sinadya pa rin ni Kwantay na buksan ang pinto. Agad niyang pinasabog ang isang bahagi ng paaralan. Matapos ang pagsabog, labis na nag-alala si Chonsu. Hiniling niya kay Suho na dalhin ang anak sa cafeteria. Bumaba si Suho para ilabas si Dongdo gaya ng usapan. Nang malapit ng ibulgar ang doktor, bumunot ng baril si Ju. Mabutit dumating si Suho para iligtas siya. Niyakap niya si Dongdo, pinoprotektahan ito ng buong lakas. Matapos pumutok ang bala, malubha ang sugat sa kamay niya. Galit na inalis ni Dr. Kang ang sakit niya. Nalungkot siya sa nangyari, pero wala siyang magawa. Habang nasa basement, hiniling ni Kang Mu na tawagan si Hana. Naniwala siyang may narinig si Hana tungkol sa mga supply. Nagkagulo rin ang mga magulang sa labas dahil sa pag-aalala. Iminungkahi ni Namtay na gumawa ng video ang mga bida para patunayan na ligtas ang 34 na hostage. Agad na hiniling ni Suho kay Hana na magdala ng kamera. Si Dr. Kang ay inutusan si Ju na bantayan si Suho dahil alam niyang may binabalak ito. Inihayag din ni Ju na inatasan siya ng deputy minister na bantayan si Suho, ang kapitan ng koponan. Kapag nakita niyang may kakaibang pag-iisip si Suho, patayin ito ng walang awa. Sa puntong ito, naalala ni Dr. Kang ang mga sinabi ni Suho kanina. Naghihinala sila mula pa sa simula at handang pumatay ng isang tao. Kaya ba nila isasantabi ang 300 bilyong won para sa kanilang espesyal na puwersa? Sa panig ng North Korea, nalaman ng deputy minister na nakompromiso na ang pagkakakilanlan ni Dr. Kang. Ito'y makakatulong sa kanilang pananalapi at kapangyarihan dahil sa sakripisyo ng kanyang anak. Ngunit tumanggi ang ministro bilang ama dahil paano siya magiging masaya kung kapalit nito ang buhay ng anak. Dahil sa pagtanggi ng ministro, inutusan ng deputy minister na patayin lahat ng hostage. Para mapanatiling lihim ang pagkakakilanlan ni Dr. Kang, bumili siya ng Bunaoki device para sa mga estudyante at nangakong papatayin ang lahat ng hostage pagkatapos ng misyon. Alam ni Bunok na pagtapos na, papatayin nila lahat ng hostage kasama siya, kaya lihim siyang gumamit ng walkie-talkie sa banyo para tawagan ng pulis sa labas. Sa kabilang dako, si Hana, pagkapalaya, ay tumakbong kunin ang ebidensyang itinago niya sa kotse kahapon para ibigay kay Suho. Pakinggan ang recording, sigurado si Suho na tama ang hinala niya, pero iginiit pa rin na nawala ng pamumuno ang kanyang ama. Tumakbo siya sa communication room, gumamit ng walkie-talkie para kausapin ang mga kasamahan sa labas, at nalaman na may gasolina pa ang ama niya. Doon lang naniwala si Suho na iniwan siya ng ama para sa 300 bilyong won. Naalala niya noon na pagtanto na ampun lang pala siya nung may malubhang sakit ang kapatid na babae at kailangan ng gamot. Nagmakaawa siya na iligtas ang buhay ng kapatid at nangakong isasakripisyo ang sarili para makabayad. Bagamat alam niya na inampun siya para sa politika, nang malaman na ang tinawag niyang ama ng tamang taon ay handang isakripisyo sarili para sa kapangyarihan, talagang nasasaktan siya. Nagsakripisyo sila para sa bayan, pero ano ang nakuha nila bilang kapalit? Pinalaya ni Soho sina Kang Mu, Young Ro, at ang punong guro sa basement. Nagpasya siyang iligtas ang lahat ng nasa loob. Magkakasama nilang binalak na hulihin ang lahat ng espiya. Pumasok si Kang Mu sa silid na may baril, binantaan si Dr. Kang para makalapit si Suho at kunin ang baril, saka itinulak sa upuan. Nang malaman na nakipagsabwatan si Suho sa kanya, si Dr. Kang ay galit na sumpa sa kanya bilang taksil. Di sinasadyang narinig ito ni Bunok na dumadaan.
tumakbo siya pababa para sabihin kay Ju na si Dr. Kang ay nahuli na. Habang maingat siyang nakikinig sa loob, lumabas si Soho na may baril. Sinamantala ito, itinututok ni Kang Mo ang baril sa ulo niya mula sa likod. Pinatugtog ni Soho ang recording na nakuha ni Hana para kay Dr. Kang at Ju, pero hindi sila naantig. Tumakbo si Bunok pababa para sabihin kay Yang Ro na nahuli na ang mga espiya at tinawag siya paakyat kasama ang iba. Dahil ilang araw nang nakatali sa basement, hindi alam ni Yang Ro na siya'y sinuhol ng mga espiya, kaya sumama siya. Pero sa gitna ng daan, bumunot ng baril si Bunok para takutin si Yang Ro na sumunod sa kanya. Itinulak niya si Yang Ro sa silid ng iba, ginamit ang buhay para pilitin sina Suho at Kang Mo, nakalagan sina Dr. Kang at Ju. Pumasok ang principal at hinila palabas si Yang Ro. Tumayo siya sa harap ng baril ni Bunok, sinabihan itong magpakamatay, at sa kaguluhan, pinaputok ni Bunok ang baril. Pero wala palang bala ang baril, at doon niya napagtanto na si Dr. Kang ay niloloko lang pala. Sinabi ni na Soho at Kang Mo sa lahat na walang balak ang South Korea na iligtas ang mga bihag. Ginamit lang nila to para mangampanya. Pagkatapos ng halala na walang nakaligtas, umaasa sina Suho at Kang Mo na makikipagtulungan ang lahat para ligtas na makaalis. Para ipakita ang kanilang pagsang-ayon, pinayagan ni Suho ang lahat na malayang gumalaw sa dormitoryo. Tumakbo agad si Bunok sa kwarto para gamitin ang walkie-talkie at sabihin sa hepe na nagsanib puwersa sina Kang Mo at Suho. Biglang pumasok si Kang Mo at kinuha ang walkie-talkie. Pinayuhan niya si Bunok na sumunod na lang sa kanila. Kinabukasan, nagdala si Hana ng kamera at pagkain ayon sa hiling ni Soho. Pinag-usapan nila kung paano ilalantad ang plano ng grupong Namtae. Iminungkahi ni Hana na kopyahin at ipamahagi ang recording sa media. Pupunta si Suho para kunin ang tape at gumawa ng kopya. Nakita niya ang mga tape na binili para kay Dongso na may mga pag-amin ng pag-ibig sa kanya. Di ko alam ang pakiramdam ng pag-ibig sa unang tingin, pero nung nakita ko siya, naramdaman ko agad. Kahit saglit lang nagdikit ang aming kamay, ito na kaya ang unang pag-ibig? Bawat salita niya ay puno ng damdamin para kay Soho. Sobrang saya niya nang makilala siya, akala niya ay pinakasuwerteng sandali ng buhay niya. Pero mahilig maglaro ang tadhana at dahil may dual citizenship sila, di sila pwedeng magkasama. Si Dr. Kang, naaalala nang nadulas siya sa bangin habang nasa misyon. Iniligtas siya ni Suho at nagtiis sila sa bagyo ng niyebe. Sa pamamaalam, si Dr. Kang ay nangakong babayaran ang tulong ni Suho kung magkita silang muli. Kinabukasan, dinala ni na Suho at Kang Mo si Dr. Kang Inju sa basement. Laban sa sinabi ni Kang Mo, si Dr. Kang ay humingi ng kape. Napansin ang pagbabago, pinabalik siya ni Kang Mo sa silid. Nakita ang pagtataksil ng ahente, sinabi ni Ju na alam ng mga boss na maaaring magkanulo si Suho. Kaya binantayan nila si Suho at maaaring patayin kung lumihis sa ideolohiya. Binigyang diin niya na simulat sapul, iniwan na siya ng bansa. Nasaktan si Suho at naglakad palayo sa itaas. Nakiramay si El Nahro sa narinig na trahedya ni Suho. Pumasok sila sa pamilyar na silid. Nilagay ng babae ang gamit sa kape para sa kanya. Sabi niya, ito ang paboritong kape ng kanyang ina. Dagdag niya, ang kape ay nakakapagpalimot ng lungkot. Ngumiti siya, uminom, at sinabing gusto niyang kalimutan ang pagtutok ng baril kay El Nahro. Ngunit ngayon, naiintindihan ni El Nahro na napilitan lang siya. Uminom siya ng kape at sinabing, gusto ko ring kalimutan yon. Uminom muli si Soho, hinalikan si El Nahro, alam na nag-aalinlangan si Dr. Kang sa kanyang mga iniisip. Dumating si Soho para kumbinsihin at kalagan siya. Habang nagluluto ng tsaa si Suho sa loob, hinawakan ni Dr. Kang ang panulat, aatake mula sa likod. Mabilis na kinuha ni Suho ang panulat, pero di siya gumanti sa doktor. Tinanong niya kung utos ng ama niya na patayin siya, tapos iniabot ang panulat para magpasya. Doon nalaman ni Dr. Kang na si Ministro Lim pala ang ama ni Suho. Naawa siya sa sitwasyon at medyo nawala ng tiwala kay Ministro Lim Jua. Kung di maawain sa anak, paano pa kaya sa mga ahente tulad nila ni kasamang Ju? Habang yon, may ulat si Ministro Lim na nagsabuatan sina Kang Mo at Suho para sa hostage at naaresto sina Dr. Kang at Ju. Sino kaya ang nagsumbong? Si Secretary General Namtae naman, galit na tumawag kay Ministro Lim, binalaan na ituturing siyang traidor ng bansa. Pagkaalis, naging pink na kuneho si Hana, pumasok sa istasyon para ikalat ang ebidensya. Pero kakaiba, walang balita kinabukasan. Lahat pala ng ebidensyang iyon ay nasamsam ng mga tauhan ni Namtae at ibinalik sa kanya.
Nang malamang gusto nilang sirain ang mabuting gawa, inutusan niya ang mga tauhan na maglagay ng bomba sa paaralan ni Namtae. Nalaman din ni Jansu na si Hana ang nagpadala ng ebidensya sa istasyon ng broadcast. Iniutos nila ang pag-aresto sa kanya. Habang nagmamaneho si Hana, sinabi ng dalawang pulis na gusto siyang makita ni Secretary Namtae. Nang maramdamang may mali, agad niyang binaligtad ang kotse at tumakas. Nang malantad ang pakikipagsabwatan ni Kangmo kay Suho, agad nilang hinanap ang espiya sa dormitoryo. Sinuri ni Kangmo ang bawat silid at file, naghihinala sa janitor at tagaluto sa kantin. Hinanap nila ang kwarto ng janitor pero walang nakitang kahinahinala. Sa sandaling iyon, naalala ni Kangmo ang sinabi ng tagaluto sa kanya. May kumuha raw ng manok sa ref. Agad silang tumingin at nakakita ng walkie-talkie na nakatago sa manok. Tinawag nila ang tagaluto at janitor para tanungin. Nang tanungin ni Kangmo kung espiya siya ng North Korea, natakot ang tagaluto at nagtago sa ilalim ng mesa. Dumating ang gwardya para pakalmahin siya. At sinabing madali siyang matakot dahil sa naranasang digmaan noong bata. Hindi na niya nakayanan, kaya umalis siya sa North Korea at tumakas sa South Korea. Nagluluto sa mga dormitoryo simula noon. Nang malaman na ang tagaluto ay mula sa North Korea, pinaghihinalaan siya ng lahat na espiya, pero iba ang palagay ni Suho. Ngunit wala siyang oras mag-imbestiga dahil nasa panganib ang lahat sa dormitoryo. Nakaantabay ang puwersa ng South Korea, maaaring sumalakay para iligtas si Youngro at pasabugin ang lugar. Nang malaman ito, hiniling ng babae na makita ang kanyang ama. Nakipag-ugnayan si Suho kay Ministro Chansu, nagkasundo sa 10 p.m. sa tolda sa likod ng bundok, nag-iisa. Nang gabing iyon, dumating si Ministro Chan gaya ng napagkasunduan. Paglabas niya, hinarap siya ni Yang Ro, tinanong kung papatayin lahat dahil sa pagkapanalo sa halalan. Sa tanong ng anak, itinanggi niya ang ganitong balak. Nakiusap siyang iligtas ang lahat dahil kasalanan niya raw ito. Paano siya mabubuhay ng maayos kung mamamatay ang kanyang mga kaibigan? Sa kabila ng pag-iingat ni Soho, binaril siya ng isang South Korean komando. Isinugal ni Yang Ro ang buhay para protektahan siya at hinila siya papasok ng bahay. Nag-utos si Ministro Chanso ng tigil putukan pero di siya pinakinggan at binaril ng sarili niyang mga tauhan. Dinala ni Soho si Yang Ro sa bunker. Nang makita sila ng asar si Ju, sundalo ng dakilang republika na lihim na umiibig sa anak ng ministro ng depensa ng South Korea. Narinig ni Bun Okto, nagulat na anak pala ng ministro si Yang Ro. Ginamit niya to para gumawa ng plano para sa sariling kaligtasan. Nalungkot si Yang Ro nang malaman na sugatan ng ama at nasa ospital. Iniwan na ko ng kapatid at nanay ko. Tatay ko na lang ang natitira. Kahit alam ng lahat na sinadya ni Namtae na patayin si Ministro Chanso. Pero ayon sa balita, isang North Korean spy daw ang umatake sa ministro habang nakikipag-usap para sa hostage. Plano ni Namtae gamitin to para pumasok at patayin lahat tapos sisihin ang North Korean spy sa pagpatay ng hostage. Gaya ng inaasahan, ng gabing iyon, sinalakay ng espesyal na puwersa ang dormitoryo. Nagpasabog sila ng tear gas sa loob, nagdulot ng takot sa mga tao. Sa gitna ng krisis, si Dr. Kang ay nagmungkahi ng plano. Nang sumugod si Namtae, ginamit ni Suho si Dr. Kang bilang hostage para bantaan si Namtae. Lumabas siya, takot na umiiyak, nagmamakaawa kay Namtae na umatras. Sa kasaysayan, mga bayani nahihirapan sa magagandang babae, pati na si Namtae. Nag-atubiling nag-utos siya ng pag-atras, kinansela ang plano. Kahit nakatakas ngayon, pwedeng umatake si Namtae anumang oras. Nag-usap sila at gumawa ng plano para tumugon. Si Dr. Kang, iminungkahi na lumabas siya at kunin ang pera ni Namtae para sa North Korea. Pero, di nagtitiwala si Hapchul, baka kumilos si Namtae pag nakuha ang pera. Mungkahi ni Sonho, balaan ang asawa ni Minister Chansu na si Namtae ang nagplano na patayin ang minister. Naniniwala siya na kapag nalaman nito, pipigilan niya si Namtae para iligtas ang anak. Nagbalat kayo si Hana bilang doktor at pumasok sa ospital para ipaalam ito sa asawa ni Ministro Chansu. Agad siyang nagtungo sa crime scene. Binalaan niya si Namtae na huwag magpakana at nagbantang ibubunyag ang dahilan ng pinsala ni Ministro Chansu. Sinabi ni Dr. Kang kay Suho na gusto niyang tumakas kasama niya sa ibang bansa pero kailangan niyang bumalik para sa kapatid. Tinawagan ni Kang Mo si Hana, inihayag na espiya si Dr. Kang at pinabantayan ang lahat ng kilos nito. Pagkakuha ng pera, agad itong agawin para sagipin ang mga hostage at patayin si Suho at mga kasama. Narinig ni Suho ang usapan, sinuntok si Kang Mo at tinanong kung lahat sila'y taksil. Ilang minuto ang nakalipas, inutusan siyang yakapin ang bomba kasama ng mga hostage. Ngayon, alam niyang gusto siyang patayin ng taong pinagkatiwalaan niya.
Bumaba siya sa prayer room kung saan naroon din si Young Ro na nagdarasal para sa kanyang ama. Nag-usap sila tungkol sa hinaharap, iniisip kung sila'y ordinaryong tao sa mundong walang giyera at hadlang. Gaano kaya sila kasaya? Ngunit sa kasamaang palad, pangarap lang yon na di maaaring magkatotoo. Nangako si Suho na tiyak niyang poprotektahan siya at ang lahat ng ligtas. Tiningnan siya ni Danjo at nagtanong, sino naman ang magpoprotekta sa'yo? Mula pagkabata, si Minister Lim ang naging ama niya, nagprotekta sa kapatid, at naging espesyal na ahente para sa bansa. Ngayon, ginagawa niya ang lahat para protektahan ang mahal niya at mga inosenteng tao, hindi kailanman na protektahan ang iba. Hinimok niya si Ju na sumunod, alam niyang laging hindi nagkakasundo ang superior niya at ang kanyang ama. Matapos mag-usap, pumayag si Ju, nagpadala ng mensahe sa Deputy Minister tungkol kay Dr. Kang na kukuha ng perang balak ibigay ni Namtae sa kanila. Nang matanggap ang balita, agad niyang inaresto si Ministro Lim at inutusang patayin si Soho. Sa ospital, tinawagan ni Ministro Chonsu si Hana, pinagkakatiwalaan dahil sa pag-abiso sa asawa niya. Dati, pinaghihinalaan niyang nakikipagsabwatan si Hana kay Soho. Hiniling niya kay Hana na kausapin si Soho sa walkie-talkie, sabihing may kotse para tumakas, ilabas ang mga bihag, at pasabugin ang bomba para isiping nagpakamatay sila. Sa ganitong paraan, ligtas ang kanilang mga pamilya sa North Korea, ngunit hindi pa rin napapanatag si Young Ro. Sinabi niya sa ama na sasamahan niya si Suho hanggang makaalis ng ligtas. Pagkababa ng tawag, ipinaalala ng asawa na ito'y pagkakataon para umangat sa trabaho. Hindi dapat maawa sa mga nakakaalam ng iskandalo sa halalan. Kasabay nito, tumawag ang Pangulo para magbigay ng presyon. Wala siyang nagawa kundi baguhin ang plano ng tahimik. Nalulungkot sina Soho at Young Ro dahil malapit na silang maghiwalay. Inalis niya ang kwinta sa leeg at muling inilagay ito kay Young Ro. Nangako si Young Ro na ibabalik ito sa susunod na pagkikita, alam na palalayain ang lahat. Natakot si Bunok na mabuko, kaya tinawag si Director In para pigilan ang paglabas ng mga hostage. Pero wala siyang pakialam at sinabi pang huwag na siyang tawagan. Nang malaman ng punong guro na nagulat si Bunok, labis siyang nagalit. Habang nagtatalo sila, nahulog ang larawan niya kasama ang kapatid ni Bunok. Inamin ng punong guro na siya at kapatid ni Bunok ay dating matalik na magkaibigan. Ngunit ninakaw ng kapatid ni Bunok ang nobyo niya kaya inaresto at pinatay ito ni Director In. Pinatay ni Kang ang espesyal na ahente ng South Korea, isinuot ang damit nito at pumasok sa dormitoryo para iligtas si Suho bago siya mapatay. Inutusan ni Namtae ang espesyal na puwersa na pasabugin ang dormitoryo ng 10:00 p.m. Pero dumating si Ministro Chonsu para arestuhin siya dahil sa pagtatago ng espiya. Sa harap ng walang basehang paratang, agad niyang itinanggi, sinasabing sila ni Dr. Kang ay may relasyon lang bilang doktor at pasyente. Ngayon si Dr. Kang ay tumawag. Nagdala ako ng 300 bilyong won sa dormitoryo. Kung pasabugin mo ito, ang pera ay magiging usok. Ipinakita rin ni Hana ang intimate na larawan ni Namtae at Dr. Kang. Wala siyang masabi, hinayaan lang na dalhin siya ng pulis kasama si Director In. Dahil sa pagkabigo ng plano, tinanggal si Ministro Lim. Bago umalis, sinabi niya sa Deputy Minister na si Soho ang ipinatayang patayin ay ang anak niyang iniwanan o taon na ang nakalipas. Dagdag pa niya na ang kanyang mga tao ay nasa dormitoryo pa rin. Hanggat sumusuway siya sa mga utos, ipag-uutos ni Ministro Lim na patayin agad si Soho, ngunit hindi siya nagbago ng isip. Inutusan pa niya ang espiya na patayin ang kanyang anak, si Suho. Nang malaman ang katotohanan, ay labis na nasaktan. Tinalikuran siya ng kanyang ampon na ama. Ngayon, pati ang kanyang tunay na ina ay gustong patayin siya. Si Dr. Kang ay lumapit kay Soho at iniabot sa kanya ang malaking halaga ng pera. Ang password ay ang petsa nang iligtas niya ito. Nang malaman ang malalim na damdamin ni Dr. Kang para kay Suho, tahimik lang na umalis si Young Ro. Ngunit may iba pang nakikinig sa kanilang pag-uusap. Ang security guard pala. Siya ang espiya ng ama ni Suho. Pero wala pa ring dumating na magulang o reporter. Tinawag nila si Minister Chansu para questionin. Nagbanta ang bida na hindi ibabalik ang 300 bilyon. Pinayuhan ni Kang Mo si Suho na sumama sa team niya. Nagpaalam siya kay Dongdu, binigyan ng panyo ng kapatid. Pinaalalahanan siya, pero tumanggi si Suho. Sinabi niyang kalimutan siya pag alis niya. Marahil hindi madali para kay Suho ang pagsasabi nito, ngunit dahil alam niyang wala silang masayang wakas, sinabi niya ang mga masakit na salita para hindi masira ang buhay ng kanyang mahal. Nang malapit nang umalis ang grupo ni Soho, may babaeng estudyanteng tumakbo para sabihin kina Kang Mo at sa punong guro na nakita niya ang gwardiya na gumagamit ng walkie-talkie, nagsasabing papatayin niya sina Suho at Dr. Kang. Agad tumakbo si Young Ro para pigilan si Suho, pero huli na. Umalis ang apat sakay ng kotse pero nakatagpo sila ng checkpoint.
Dahil nakilala ng pulis sina Suho at Dr. Kang, nagpasya silang bumaba at maglakad sa ibang daan para hayaan ang dalawang kasama na magdala ng kotse. Sa kabilang banda, matapang na pumunta si Hannah sa kulungan para iligtas ang mga mamamahayag. Pagkatapos, nagtungo silang lahat sa istasyon ng broadcast. Ginamit nila ang radyo para ipaalam sa lahat ang tungkol sa 33 bihag sa loob ng dormitoryo, isang politikong pakana para sa nalalapit na halalan. Kahit maikli ang broadcast, gumawa ito ng malaking ingay sa media. Nagtipon ang mga tao sa harap ng paaralan, may karatula, humihingi sa gobyerno na palayain ang kanilang mga anak. Inutusan ni Ministro Chan So ang hepe ng seguridad na dalhin ang mga bihag at barilin ang mamamahayag. Nang makita ng Ministro ng Depensa na lumala ang sitwasyon, inutusan ng Pangulo na palitan si Chan So para ayusin ang gulo. Dumating sina Suho at Dr. Kang sa pantalan. Bago sila sumakay sa bangka, binalita na tinanggal sa pwesto si Ministro ng Depensa in Chan So. Nang malaman na nasa panganib si Young Ro, nagpasya siyang bumalik para iligtas ito. Sa sandaling iyon, dumating ang gwardya at kanyang mga kasama. Sila ang pumatay kay Ju at sa kanyang mga kasamahan. Hindi siya nagulat nang malaman na siya pala ang espiya na ipinadala ng kanyang ama. Sinabi ni Suho na si Namtae na ang may hawak at delikado na ang sitwasyon. Inalagaan ng gwardya si Young Ro na parang sariling anak, kaya nakipaglaban siya para bigyan si Suho ng pagkakataong iligtas ito. Bago umalis, si Dr. Kang ay nagbigay ng pera para tumakas sa ibang bansa. Pero tumanggi siya dahil sobra na ang sakripisyo nito para sa kanya. Ayaw na niyang magkautang pa. Umaasa siyang mabuhay ito ng maayos at matulungan ang pamilya ng mga namatay na kasamahan. Alam na hindi sila makakaligtas, tinawagan ni Kang Mo si Ministro Chan So para iligtas ang mga bihag. Nangako siyang magbibigay ng kapaki-pakinabang na pahayag para sa Ministry of Defense. Inutusan ng ministro si Chief An na tawagan ang mga mamamahayag at palayain ang lahat sa loob ng 5 minuto. Ngunit sinabi ni Chief Chan So na si Namtae na ang namamahala at iminungkahing umalis na siya. Sa labas, nagdala pa ng mga tangke si Namtae. Ipinahayag niyang nandoon siya para harapin ang mga espiya na nangahas mag-hostage ng mga inosenteng tao. Para iligtas ang anak, sinabotahe ni Ministro Chan So ang bomba, ikinagalit ni Namtae at sinuntok siya. Sa oras na ito, ang ministro ay nagtiwala lamang kay Hannah. Inutos niya na palayain si Hannah para tugunan ang hiling ng Black Lake. Pagkalaya, nag-hijack siya ng bus at nagmadali sa eksena. Si Bonok, nang malaman ang kalupitan ni Chief An, sumama sa lahat. Tinawagan niya si Chief An at nagsinungaling tungkol sa mga estudyante. Nailihis nito ang atensyon ng mga tauhan ni Namtae at umabante ang espesyal na puwersa. Pinatakbo ng prinsipal at ni Kang Mo ang mga estudyante sa lagusan, ngunit may sumabog na bomba. Bumalik si Soho para pigilan ang mga gwardya sa likurang pinto para sa pagtakas. Dumating din si Hannah para isakay ang mga babaeng estudyante sa bus. Pero nagpasya si Kang Mo manatili dahil nakulong pa ang prinsipal at si Dongdo. Mabilis na pumasok ang mga espesyal na puwersa. Nilabanan ni Suho at Kang Mo ang mga ito para protektahan ang lahat. Napakagulo ng eksena sa puntong iyon. Tumakbo silang lahat sa lagusan para tumakas, pero hinarang sila ng mga puwersa. Sinabi ni Suho kay Kang Mo na ilabas si Young Ro habang siya'y lalaban, pero bumalik si Young Ro. Kahit napatay nila ang lahat sa basement, nasugatan din si Suho. Naharang ang lahat ng labasan, kaya umakyat sila kahit alam na hindi na sila makakaligtas. Tinawagan ni Suho si Namtae, sinabing may pera siya at alam lang ni Young Ro ang password. Sinabi niya yon para masiguro ang kaligtasan ni Young Ro. Agad-agad, pumasok na ang mga espesyal na puwersa. Ginamit niya ang katawan para ipagsanggalang si Young Ro sa mga bala hanggang sa huli. Ginawa niya ang lahat para protektahan ang babaeng mahal niya. Binigyan niya ito ng cassette tape, sinabihang mamuhay ng maayos. Saka tiningnan si Young Ro na kinuha ni Namtae. Sa huli, naaresto sina punong Ministro Namtae, Ministro Chan So, at Chief In. May bagong pangulo at bumalik sa normal ang buhay. Isang araw, bumalik si Young Ro sa coffee shop kung saan sila unang nagkita. Pinatugtog niya ang tape na ibinigay ni Suho. May mga salitang hindi niya nasabi mula nang magkita sila sa Zamo Cafe, nang inabot niya ang mga patpat. Doon pa lang, nahulog na ang loob niya. Kung ordinaryong lalaki lang siya, yayain niya itong lumabas noon at naging mag-on sana sila. Gusto niyang kasama siya sa amusement park at manood ng sine. Pero bakit naging taong hindi dapat makasama siya? Pero hindi niya pinagsisihan ang pagkakilala sa kanya. Salamat sa pagbibigay buhay sa puso ng isang malamig na tao tulad niya. Aalis siya, pero lagi niyang iisipin si Young Ro. Young Ro, mahal kita. Nagtapos ang pelikula sa panghihinayang. Kung ordinaryo lang sila, walang giyera o labanan sa kapangyarihan, iba sana ang nangyari.